Magandang umaga at hayaan ninyong sabihin ko ang isang bagay na maaaring lubusang baguhin ang inyong pag-iisip tungkol sa pagtanda. Ang inyong mga binti ay hindi lang nagiging mahina dahil tumatanda na kayo. Nagiging mahina ang mga ito dahil walang nagsabi sa inyo kung ano ang dapat kainin upang mapigilan ito. At hindi ko pinag-uusapan ang protein shakes o mahal na suplemento mula sa mga mamahaling tindahan ng kalusugan. Pinag-uusapan ko ang tunay. Abot kayang pagkain na malamang ay nasa inyong palengke o supermarket ngayon din. Mga pagkaing halos lubusang binabalewala ng mainstream na medikal na komunidad pagdating sa lakas ng binti ng mga nakatatanda. Ako si Dr. Daniel Santos. Ako ay isang surgeon na may mahigit 2 dekada ng karanasan sa klinika. At ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang 6 na pinakamakapangyarihang pagkain na maaari ninyong kainin upang muling buuin ang lakas ng inyong mga binti, ibalik ang inyong balanse, at maibalik ang inyong kalayaan. Bago ako magpatuloy, kailangan ninyong pakinggan ang estadistikong ito dahil pinatigil nito ang dugo ko nang una kong mabasa. Isang mahalagang pag-aaral na inilathala ng Journal of Gerontology ay natuklasan na ang mga nasa edad 65, pataas na nakararanas ng malaking kahinaan sa binti, ay 72% na mas malamang na magkaroon ng malubhang pagkahulog sa susunod na 30 taon. 72%. At kapag nangyari na ang pagkahulog, ipinapakita ng pananaliksik na halos kalahati ng mga nakatatanda ay hindi naganap na nakakabalik sa kanilang dating antas ng kadaliang kumilos. Hindi ito simpleng abala. Pinag-uusapan natin ang pagkakaiba sa pagitan ng pamumuhay ayon sa sariling kagustuhan at paggugol ng huling mga taon na umaasa sa iba para sa mga simpleng bagay tulad ng paglalakad papunta sa kusina o paglabas upang damhin ang sikat ng araw sa mukha. Ngayon, bago tayo pumunta sa listahan, nais kong sabihin sa inyo na ang numero 2 sa countdown ngayon ay isang bagay na tunay na nagulat sa akin nang suriin ko ang mga pag-aaral. Ito ay isang bagay na karaniwang pinapayuhan sa mga nakatatanda na iwasan. Kaya pakiusap, manatili kayo hanggang dulo dahil maaaring baguhin nito ang lahat para sa inyo. At isa pang bagay, bago tayo magsimula, binabasa ko ang bawat komento sa channel na ito. Bawat isa. Kaya ilagay ninyo ang inyong edad sa komento ngayon din at sabihin sa akin, nahihirapan ba kayong umakyat ng hagdan o tumayo mula sa upuan sa kasalukuyan? Nais kong malaman kung nasaan kayo sa inyong paglalakbay at nangangako akong sasagutin ko. Ngayon, simulan na natin. Binibilang natin pababa mula 6 hanggang 1, mula sa makapangyarihan hanggang sa lubusang pambihira. Sa numero 6, at huwag maliitin ito, mayroon tayong sardinas. Alam ko, maaaring kumunot ang inyong ilong ngayon. Pero bigyan ninyo ako ng asinan to segundo dahil ang ginagawa ng sardinas para sa mga binti ng tumatanda ay kahanga-hanga. Iniisip ng marami ang sardinas bilang murang isda para sa mga hindi makabili ng mas mahusay. Ngunit natuklasan ng mga mananaliksik sa Universidad ng Stirling sa Scotland na ang tiyak na kombinasyon ng omega-3 fatty acids, calcium at vitamin D na matatagpuan sa buong sardinas, lalo na kapag kinakain kasama ang buto, ay lumilikha ng tinatawag nilang synergistic anabolic environment sa tumatandang kalamnan. Sa simpleng salita, nangangahulugan ito na ang sardinas ay talagang tumutulong sa mga kalamnan na muling tumugon sa nutrisyon pagkatapos ng mga dekadang pagbaba ng sensitivity. Narito kung bakit ito napakahalaga pagkatapos ng 60. Nagkakaroon ng tinatawag na anabolic resistance ang inyong mga kalamnan habang tumatanda. Isipin ang anabolic resistance bilang isang nakalock na pinto. Noong 30 taong gulang kayo, maluwag na bumubukas ang pintong iyon tuwing kumakain kayo ng protina, pumapasok ang mga sustansya, at muling nabubuo ng maganda ang inyong mga kalamnan. Ngunit pagkatapos ng 65, nagiging matigas ang pinto. Pagkatapos ng 75, ipinapakita ng pananaliksik na nawawala ng inyong mga kalamnan ng hanggang 35% ng kakayahang sumipsip at gamitin ang protinang kinakain ninyo. Naglalaman ang sardinas ng isang tiyak na uri ng fatty acid na tinatawag na EPA, na talagang tumutulong na muling buksan ang pintong iyon. Ipinakita ng pag-aaral na ang mga nakatatanda na kumakain ng sardinas 3 beses kada linggo ay nagpakita ng 19% na pagbuti sa muscle protein synthesis kumpara sa mga kumakain ng ibang isda. May pasyente ako, si Lola Margarita, 71 taong gulang mula sa Cebu. Dumating siya sa akin pagkatapos ng kanyang pangalawang pagkahulog sa loob ng 6 na buwan. Lubusan ng lumala ang lakas ng kanyang binti kaya natatakot siyang maglakad ng mag-isa papunta sa kanilang mailbox.
Binago namin ang ilang bagay sa kanyang routine. Ngunit isa sa una at pinakamalaking epekto ay ang pagdaragdag ng sardinas sa kanyang dieta 2 beses kada linggo. Sa loob ng 4 na buwan, ang kanyang grip strength na ginagamit namin bilang maaasahang proxy para sa pangkalahatang kalidad ng kalamnan ay bumuti ng halos 1 kapat. Sinabi niya sa akin na naglakad siya patungo sa parke 3 blok ang layo sa unang pagkakataon sa loob ng 2 taon. Para sa paghahanda, kumuha ng sardinas na nakabalot sa olive oil sa halip na tubig. Pinapanatili ng olive oil ang mas maraming omega-3 content. Kainin ito sa whole grain crackers o sa simpleng salad. Para sa synergy tip, ipagsama ang sardinas sa isang pisil ng lemon juice. Ang vitamin C sa lemon ay lubusang nagpapahusay sa pagsipsip ng iron sa sardinas at ang iron ay mahalaga para maihatid ang oxygen sa inyong mga gumagalaw na kalamnan ng binte. Ang mga sanggunian sa agham ay nakalink sa description sa ibaba. Pumunta tayo sa numero 5 at ito ay isang pangunahing pagkain sa halos bawat kultura sa tradisyonal na dieta dahil may dahilan. Pinag-uusapan natin ang munggo o lentil. Hindi glamorous, alam ko. Ngunit isang collaborative study sa pagitan ng Harvard School of Public Health at Tufts Human Nutrition Research Center on Aging ay natuklasan na ang mga nakatatanda na kumakain ng mga legum tulad ng munggo o lentil nang hindi bababa sa 4 na beses kada linggo ay may malaki ng mas malakas na quadriceps strength. Iyon ang malaking kalamnan sa harap ng hita, ang siyang kumokontrol sa kakayahang tumayo mula sa upuan at umakyat ng hagdan kumpara sa mga nakatatanda na bihirang kumain ng legume. Narito ang mekanismo at ito ay kahanga-hanga. Ang munggo ay tinatawag ng mga siyentipiko bilang slow-release protein source, nangangahulugang dahan-dahang natutunaw ito at pinapanatili ang antas ng amino acids sa dugo. Isipin ang amino acids bilang mga individual na ladrilyo na ginagamit sa pagbuo ng inyong mga kalamnan na mataas sa loob ng ilang oras. Para sa tumatandang katawan, mahalaga ang patuloy na paglabas na ito. Dahil sa anabolic resistance, kailangan ng mga matatandang kalamnan na maligo sa amino acids ng mas matagal upang mag-trigger ng makabuluhang pagkukumpuni at paglago. Ang mabilis na pagtaas ng protina mula sa shake ay madalas ay hindi sapat. Naglalaman din ang munggo ng napakalaking halaga ng magnesium at isang pag-aaral mula sa Universidad ng Tennessee ay natuklasan na ang kakulangan sa magnesium ay naroroon sa mahigit 68% ng mga nasa edad 65 pataas. Ang magnesium ay parang electrical system ng inyong mga selula ng kalamnan. Kung wala ito, maging ang mga senyales na nagsasabi sa inyong mga binti na gumalaw ay nagiging magulo. Kumain ng 1 tasa ng lutong munggo kada araw kung kaya ninyo. Ang pulang lentil ay pinakabana sa lasa at pinakamadaling ihanda. Maaari ninyong idagdag ito sa sopas, nilaga, o i-blend sa makapal na sarsa. Para sa synergy, kainin ang inyong munggo kasama ang mayaman sa vitamin C tulad ng tinadtad na kamatis o bell pepper, dahil lubusang pinatataas ng vitamin C ang pagsipsip ng plant-based iron sa munggo, na, tulad ng nabanggit ko, kailangan ng inyong mga gumagalaw na kalamnan ng binti para sa paghahatid ng oxygen. Mga sanggunian sa description. Numero 4, at dito na nagsisimulang maging talagang makapangyarihan, ang dahon ng bet. Hindi lang ang bet, kundi ang madilim na dahon sa itaas na karaniwang itinatapon. Nagdaos ng kahangahangang pag-aaral ang mga mananaliksik sa Wake Forest University na nagpakita na ang dietary nitrates, ang mga tiyak na compound na nasa mataas na konsentrasyon sa dahon ng beet, ay nagpapahusay ng daloy ng dugo sa fast-twitch muscle fibers ng hanggang 38% sa mga matatanda. Ang fast-twitch fibers ang responsable sa inyong mga biglaang galaw, tulad ng paghawak sa sarili kapag nadapa o mabilis na pagtayo mula sa upuan. Habang tumatanda tayo, nawawalan ng elasticity ang ating mga ugat. Isipin ang bagong hardened hose kumpara sa matagal nang nakalantad sa araw. Ang lumang hose ay nagiging matigas, makitid, at bumababa ang presyo ng tubig. Gayon din ang nangyayari sa inyong mga ugat. At ang resulta ay ang inyong mga kalamnan ng binti, na nahihirapan na sa anabolic resistance, ay kailangan ding gumana sa nabawasang daloy ng dugo at mas kaunting oxygen. Ang dahon ng beet ay gumaganap bilang natural vasodilator. Nangangahulugan ito na tinutulungan nitong mag-relax at lumuwang ang inyong mga ugat. Nagpapahusay ng sirkulasyon lalo na sa mga kalamnan ng ibabang katawan. Ang pasyente ko na si Mang Roberto, 73 taong gulang mula sa Davao, ay isang dating empleyado ng Koreo na nagtrabaho ng maraming taon sa kanyang mga paa. Ngunit sinabi niya sa akin
na ang kanyang mga binti ay parang balot ng basang semento sa kalagitnaan ng araw. Pagkatapos ng 30 buwan ng pagsasama ng dahon ng beet at peat sa kanyang regular na dieta, inilarawan niya ang sensasyon na parang muling nabubuhay ang kanyang mga binti sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Ang kanyang functional movement assessment scores ay bumuti ng 31% sa panahong iyon. Igisa ng bahagya ang dahon ng beet sa olive oil na may bawang. Huwag overcook dahil nawawala ang nitrates sa mataas na init. Kung hindi makita ang dahon ng beet sa inyong palengke, ang sariwang spinach ay isa sa pinakamagandang susunod na mapagkukunan ng dietary nitrates. Para sa synergy, ipagsama ang dahon ng beet sa kaunting malusog na taba tulad ng olive oil o avocado dahil ang fat-soluble nutrients sa dahon, kabilang ang vitamin K na mahalaga para sa paggana ng kalamnan, ay nangangailangan ng dietary fat upang maabsorb ng maayos. Lahat ng sanggunian ay nasa description sa ibaba. Dito, sa pagitan ng 4 at 3, nais kong huminto sandali. Kung binubuksan ng video na ito ang inyong mga mata, sa kung gaano kalakas ang epekto ng pagkain sa lakas ng inyong binti at kalayaan, pakisuyong maglaan ng 2 segundo ngayon at pindutin ang subscribe button. At kung may kilala kayong asawa, kapatid, kaibigan na nahihirapan sa mahinang binti o problema sa balanse, pakisuyong ibahagi ang video na ito sa kanila. Maaaring tunay na baguhin nito ang kanilang kalusugan. Ngayon, magpatuloy tayo dahil ang 3, 2, at 1 ay kung saan nagiging pambihira ang agham. Numero 3, at ito ay may mga dekadang pananaliksik sa likod nito, itlog. Lalo na ang buong itlog kasama ang pula. May panahon na kinasamaan ang itlog kung saan sinabi ng mga doktor, kabilang ang ilan sa aking mga kasamahan, na itapon ang pula upang protektahan ang puso. Lubusan ng umusad ang pananaliksik mula sa posisyon na iyon. Isang pag-aaral mula sa University of Illinois ay natuklasan na ang mga lalaki at babae na mahigit 60 taong gulang na kumakain ng buong itlog pagkatapos ng resistance exercise ay nakabuo ng malaki ng muscle protein kumpara sa mga kumakain lamang ng puti ng itlog, kahit pantay ang kabuuang protina. Ang kritikal na kadahilanan ay ang pula ng itlog. Naglalaman ito ng leucine sa natatanging bioavailable form. Ang leucine ang tinatawag ng mga siyentipiko na master trigger para sa muscle protein synthesis. Nangangahulugang ito ang tiyak na amino acid na nagpapasimula ng pagbuo at pagkukumpuni ng kalamnan. Para sa tumatandang katawan na nahihirapan sa anabolic resistance, lalong mahalaga ang leucine dahil mas mataas na threshold ng leucine ang kailangan ng matatandang kalamnan upang magsimula ang proseso ng muling pagbuo. Bukod sa leucine, naglalaman ang pula ng itlog ng choline na sumusuporta sa neuromuscular function. Iyon ang koneksyon sa pagitan ng inyong mga ugat at kalamnan. Kapag nanghina ang koneksyong iyon, hindi lang mahina ang pakiramdam sa binti. Nagiging hindi maganda ang koordinasyon, mabagal tumugon, at hesitant. Tinutulungan ng choline na mapanatili ang sharpness ng mga senyales na iyon. Ang pasyente ko na si Lola Dorotea, 78 taong gulang mula sa Iloilo, ay kumakain lamang ng puti ng itlog sa loob ng mahigit 1 dekada, batay sa lumang payo sa dieta. Pagkatapos naming muling ipasok ang buong itlog sa kanyang dieta, kasama ang magaan na paglalakad, napansin niya ang malaking pagkakaiba sa katatagan ng kanyang binti sa loob ng 4 linggo. Parang muling nagtitiwala ako sa aking mga binti, sabi niya sa kanyang follow-up. Layunin ang 2 hanggang 3 buong itlog kada araw. Ang pinakamakapangyarihang oras para kainin ito ay sa loob ng 30 minuto pagkatapos ng anumang pisikal na aktibidad, kahit maikling lakad. Para sa synergy, ipagsama ang itlog sa isang slice ng whole grain tinapay. Tinutulungan ng carbohydrates na mas mahusay na maihatid ang leucine sa tissue ng kalamnan sa pamamagitan ng katamtamang insulin response. Mga sanggunian sa agham sa description. Numero 2. At sinabi ko na sa inyo na ito ay magugulat sa inyo, posibleng gulat na gulat, dahil labag ito sa payo na marami sa inyo ay natanggap sa loob ng maraming taon. Ang pagkain ay full-fat Greek yogurt. May mga pasyente akong ang kanilang mga doktor ay pinayuhan na iwasan ang full-fat dairy dahil sa pag-aalala sa kolesterol. Ngunit isang landmark study mula sa Maastricht University sa Netherlands na sumunod sa mahigit 400 matatanda na edad, 65 hanggang 85, sa loob ng 18 buwan, ay natuklasan na ang mga kumakain ng full-fat dairy, lalo na ang fermented dairy tulad ng Greek yogurt, ay nagpapanatili ng malaki ng muscle mass sa kanilang ibabang bahagi kumpara sa mga kumakain ng low-fat na version. Hindi marginal ang pagkakaiba. Ito ay clinically significant. Narito kung bakit. Ang full-fat Greek yogurt ay naghahatid ng sabay-sabay ng 3 bagay na lubhang kailangan ng tumatandang binti. Una,
Nagbibigay ito ng slow-digesting casein protein na, hindi tulad ng whey, ay naglalabas ng amino acids ng patuloy sa loob ng 4 hanggang 7 oras na, tulad ng napag-usapan natin, ay mahalaga upang malampasan ang anabolic resistance sa matatandang kalamnan. Ikalawa, ang taba content, lalo na ang short-chain fatty acids na nabubuo kapag nagfe-ferment ang live culture sa Greek yogurt sa inyong bituka, ay aktibong nagbabawas ng chronic low-grade inflammation. Ang pamamaga ang tahimik na manlilipol ng tumatandang kalamnan. Isipin itong static sa radyo signal, nakakasagabal ito sa bawat senyales na ipinapadala ng katawan upang bumuo at mapanatili ang kalamnan. Ang pagbabawas ng pamamaga ay parang pag-alis ng static upang marinig ng katawan ang instruksyon na muling bumuo. Ikatlo, ang full-fat Greek yogurt ay isa sa pinakamayamang mapagkukunan ng calcium sa lubusang masisipsip na anyo. At ang calcium ay hindi lang para sa buto. Bawat kontraksyon ng kalamnan sa inyong binti, bawat hakbang, ay nangangailangan ng calcium ions upang magsimula ang aktwal na mechanical na galaw sa loob ng fiber ng kalamnan. Magkaroon ng isang malaking tasa ng full-fat Greek yogurt araw-araw, mas mabuti sa gabi. Iminumungkahi ng pananaliksik mula sa Maastricht na ang pagkain ng casein-rich protein bago matulog ay humahantong sa measurable overnight muscle protein synthesis sa matatanda. Ginagawa ng katawan ang pinakamahalagang pagkukumpuni habang natutulog, at ang pagbibigay ng kinakailangang materyales sa gabi ay lubusang strategic. Para sa synergy, haluan ng kaunting pulot. Ang natural na asukal sa pulot ay nagbibigay ng banayad na insulin response na nagpapahusay sa pagsipsip ng amino acid sa tissue ng kalamnan, at ang kanyang antimicrobial compounds ay sumusuporta sa kalusugan ng inyong gut microbiome, na may mahalagang papel sa kung gaano kahusay sumipsip ang katawan ng lahat ng sustansya, mga sanggunian sa description. At ngayon, numero 1, ang pinakamakapangyarihang pagkain para sa lakas ng binti ng tumatanda. Nais kong pakinggan ninyo ng mabuti ito dahil kahanga-hanga ang pananaliksik sa likod nito, at sa tingin ko karamihan sa inyo ay hindi sapat ang kinakain nito. Ang sagot ay wild-caught salmon, hindi farmed, wild-caught. At mahalaga ang pagkakaiba kaysa sa iniisip ng marami. Isang pag-aaral na inilathala sa American Journal of Clinical Nutrition na kinabibilangan ng mahigit 600 matatanda na edad, 60 pataas ay natuklasan na ang regular na pagkain ng matatabang isda, kung saan ang wild salmon ang pinaka-nutrient-dense na option na pinag-aralan, ay nauugnay sa 45% na pagbaba sa rate ng age-related muscle loss sa loob ng 5 taong follow-up. 45%. Pakiramdaman ninyo iyon. Ang wild salmon, ang pinakakumpletong single food source ng halos lahat ng sustansyang kailangan ng tumatandang binte. Naghahatid ito ng EPA at DHA, omega-3 fatty acids, sa konsentrasyon na walang ibang buong pagkain ang makakapantay. Ang mga tiyak na fatty acids na ito ay gumagana sa maraming landas ng sabay-sabay. Binabawasan nila ang chronic inflammation na sumisira sa integridad ng muscle fiber. Pinapahusay nila ang sensitivity ng tumatandang kalamnan sa anabolic signals, sa madaling salita ay binubuksan nila ang nakalock na pinto na nabanggit ko kanina. Sinusuportahan nila ang mitochondrial function sa selula ng kalamnan, at nais kong ipaliwanag kung ano ang ibig sabihin nito dahil ito ay mahalaga. Ang mitochondria ang maliliit na power plants sa loob ng bawat selula na gumagawa ng enerhiyang ginagamit ng inyong mga kalamnan upang kumontra at gumalaw. Pagkatapos ng 70, ang mitochondrial efficiency sa selula ng kalamnan ay maaaring bumaba ng 40% o higit pa. Ang DHA omega-3s ng wild salmon ay isa sa iilang sustansya na ipinakita ng siyentipikong pananaliksik na talagang nakakapagpasigla ng paglikha ng bagong mitochondria at nagpapahusay sa efficiency ng mga umiiral na isa. Ito ang tinatawag na mitochondrial biogenesis, at isa ito sa pinakakapanapanabik na larangan ng pananaliksik sa pagtanda ngayon. Bukod sa omega-3s, ang wild salmon ay may pinakamataas na antas ng astaxanthin, isang carotenoid na nagbibigay ng malalim na pink na kulay sa wild salmon. Ang astaxanthin ay isang antioxidant na tinatayang hanggang 6,000 beses na mas makapangyarihan kaysa vitamin C sa pagprotekta sa membrane ng selula ng kalamnan mula sa oxidative damage. Natuklasan ng pananaliksik mula sa Karolinska Institute sa Sweden na ang astaxanthin ay partikular na nagpoprotekta sa fast-twitch muscle fibers na pinakamabilis na bumababa sa pagtanda, ang mismong fibers na responsable sa pagbawi ng balanse at pag-iwas sa pagkahulog. Nais kong sabihin sa inyo tungkol kay Mang Jaime, 57 taong gulang mula sa Baguio.
Dumating siya sa akin pagkatapos sabihin ng kanyang orthopedic surgeon na ang kalidad ng kanyang kalamnan sa binti ay, sa salita ng surgeon, katulad ng isang tao na 20 taon na mas matanda. Lubusan siyang nasiraan ng loob. Siya ay dating hiker, isang lalaking ang pagkakakilanlan ay nasa pagiging aktibo. Bumuo kami ng protocol at ang wild salmon ang pundasyon nito. Kumain siya ng wild-caught salmon 3 beses kada linggo. Ipinagsama niya ito sa iba pang pagkain sa listahan. 14 na buwan pagkatapos, bumalik si Mang Jaime sa kanyang orthopedic surgeon para sa follow-up. At ang surgeon, ayon kay Mang Jaime, ay natulala. Ang kanyang muscle quality markers ay bumuti sa antas na katulad ng isang lalaki sa kanyang mid-50s. Ipinadala niya sa akin ang isang larawan mula sa isang trail sa Cordillera noong nakaraang tag-init. Nakangiti siya. Pinapanatili ko ang larawang iyon sa aking mesa. Layunin ang 3 serving ng wild-caught salmon kada linggo, humigit kumulang 5 hanggang 6 ounces bawat serving. Ihurno, i-grill o kainin bilang dilatang wild salmon na pinapanatili ang halos lahat ng benepisyo sa nutrisyon sa mas murang halaga. Para sa synergy, ihain ang inyong salmon kasama ang madilim na dahon tulad ng spinach o ang dahon ng beet na nabanggit natin kanina. Ang dietary nitrate sa dahon at ang omega-3 sa salmon ay gumagana sa magkatugmang landas upang mapahusay ang daloy ng dugo at bawasan ang pamamaga ng sabay na lumilikha ng epektong mas malaki kaysa sa alinman sa mga pagkaing iyon ng mag-isa. Lahat ng sanggunian sa agham ay nakalista sa description. Ngayon, bago ko kayo pakawalan, nais kong sabihin ng diretso sa inyo. Kung kayo ay nakaupo na may tahimik na takot na ang inyong mga binti ay patuloy na manghihina, na ang inyong pinakamagandang araw ng kadaliang kumilos at kalayaan ay nasa likod na, nais kong marinig ninyo ako ng malinaw. Ang pananaliksik ay nagsasabi ng ibang kwento. Ang inyong katawan, kahit sa 75, kahit sa 80, kahit sa 85, ay may kahangahangang kakayahang tumugon sa tamang inputs. Ang pagkakaiba sa pagitan ng isang nakatatanda na nakakulong sa bahay sa 75 at isa na naglalakad sa kanyang mga apo patungo sa paaralan, umaakyat ng hagdan ng walang pag-aalala at namumuhay ayon sa sariling kagustuhan ay madalas ay hindi sa swerte o genetics, kundi sa mga tiyak na desisyon tungkol sa inilalagay sa kanilang plato. Ang inyong mga binti ang nagdadala sa inyo sa buong buhay. Dinala nila kayo sa mga taong mahal ninyo, sa mga lugar na nagpapasigla sa inyo, sa mga simpleng sandali ng kalayaan na nagpaparamdam na sa inyo ang buhay. Hindi kailanman huli para labanan ito. Magsimula sa isa lang sa mga pagkaing ito ngayong linggo. Isa lang. Idagdag ang wild salmon sa inyong grocery list. Kumuha ng isang lalagyan ng full-fat Greek yogurt. Buksan ang 2 itlog bukas ng umaga. Ang maliliit na pare-parehong pagbabago ay nagiging malalaking resulta sa loob ng mga buwan at taon. At ang mga nakatatanda na nakita kong nagbago ang kanilang kadaliang kumilos sa aking klinika ay patunay nito araw-araw. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito ngayon, pakisuyong mag-subscribe sa channel na ito at pindutin ang bell upang hindi kayo makaligta ng bagong video. Naglalabas kami ng bagong content bawat linggo na partikular na idinisenyo para sa inyong kalusugan, katawan, at yugto ng buhay. At ngayon, nais kong marinig mula sa inyo. Magkomento sa ibaba at sabihin sa akin kung alin sa 6 na pagkaing ito ang inyong susubukan muna. At ano ang isang bagay na pinakagusto ninyong magawa pisikal na kasalukuyang pinipigilan ng inyong mga binti. Binabasa ko ang bawat komento, bawat isa. Kita-kita tayo sa susunod na video. Alagaan ang inyong mga binti. May mahabang lakbay pa silang dadalhin sa inyo.